Sa Cebu na probinsyang pinakamayaman sa boto, nangampanya ngayong araw sina Davao City Mayor Rodrigo Duterte at katambal na si Senador Alan Peter Cayetano. Itinuturing daw itong homecoming ni Duterte na nagmula sa lungsod ng Danao kung saan minsang naging mayor ang kanyang ama. Kasabay ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power, may iginiit si Duterte para mapatakbo ang gobyerno. You have to be a dictator in the sense that you have to dictate the running of government, the executive department on your own terms. You cannot initiate changes or reform anything there without dictating on the person. Ang Pilipino hindi naniwala yan ng request. Sabihan mo talaga, gawin mo yan. Pag hindi, sipain kita. Sa La Union naman na isa sa mga probinsyang may mataas na voter turnout, nangampanya sina Senador Grace Poe at Cheese Escudero. Hindi man sila naging bahagi noon ng 1986 EDSA People Power Revolution, kapwa raw nilang kinikilala ang makasaysayang revolusyon. Pagkatapos ng EDSA, talagang dumami yata yung mga dyaryo sa ating bansa. Naging mas malakas ang loob ng mga namamahayag na pinaglalaban niyan ay magkaroon ng patas na pagkakataon ng bawat Pilipino. Hanggang ngayon, marami pa rin media killings sa ating bansa. Hindi naman natin sinasabing hindi libre maghayag, pero libre nga pero delikado sa ibang lugar. Nakiisa naman sa paggunita sa People Power Revolution sa EDSA sina Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas at running mate na si Congresswoman Leni Robredo. Una rito, ginunita ng magkatambal ang kabayanihan ng mga gaya ni na dating Senador Ninoy Aquino na mga kumalaban noon sa diktaduryang Marcos. Hindi nagpaunlak ng interview sa media si Rojas. Wala namang kampanya ngayong araw si Senadora Miriam Defensor Santiago, gayon din ang katambal na si Senador Bongbong Marcos. Nagtungo sa Piat, Cagayan Valley kahapon si Marcos hindi para mangampanya, kundi para humingi ng basbas at dasal kay Father Jaime Herrera ng Our Lady of Piat Basilica Minore. Sa probinsya ng Quezon naman nanuyo ng mga botante sina Vice President Judge Marbinay at katambal na si Senador Gringo Honasan. Magkasama raw silang nagtaya noon ang kanilang buhay para wakasan ang diktaduryang Marcos. Sabi ni Binay, hindi raw siya naimbitahan sa EDSA commemoration kanina. Muli, may pahaging siya sa Administrasyong Aquino. Nakakalungkot, 30 taon na, problema ng kahirapan, lalong naghirap pa tayo ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Sagot naman ng palasyo, mahigit 4 na milyong mahirap na pamilyang Pilipino ang natulungan ng Administrasyong Aquino sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Conditional Cash Transfer. Bukas din daw ang EDSA commemoration para sa lahat ng gustong dumalo rito. Nag-ikot naman si Vice Presidential Candidate Senador Antonio Trillanes IV sa Bulacan. Tresha Zafra, GMA News.